Gusto lang naman niya sabihin is pagka nagpunta na rin sa Chamamé rito, hindi na babalik. Doon sa EG. At parang yung... Magandang araw po sa inyong lahat, mga amigo. Magandang tanghali po sa ating lahat. At ngayong araw po, kauwi lang po ng mga gumagawa dito sa bahay at sila ay magtatanghalian. So, kanina hindi ako makapag-vlog dahil maingay. Sobrang ingay po mga amigo. Kaya kasi may nag-welding, may nag-grinder, may nagpuputol. Kaya wala akong time. Kaya sabi ko alas 12, sige, pagka nagtanghalian, magbablog ako. So kanina ang ginawa ko lang, nag-vacuum. So meron tayong mas okay kasi yung vacuum kaysa mag-walis-walis. Gusto nga itapon yung walis namin dito na walis ng buhay. Dali na sa kabila kasi hindi talaga okay para sa akin. Napaka parang ang feeling mo pag vacuum ang ginamit mo sobrang linis. Oo, syempre aside sa imamap mo siya, mas maganda kasi talaga na i-vacuum yung mga sofa at saka yung flooring. So magandang araw po sa inyong lahat, mga amigo. At ngayong araw po hindi ko mapigilan na pag-comment about dito sa sinabi sa atin ng ating subscriber. So syempre tayo ay nakikita kasi natin yung possibility na naisip ko rin to actually, hindi lang naman subscriber na nakaisip nito o kayo po. Ang sabi kasi dito, ewan ko kung bakit lang, ewan ko katulad dyan ni Jay, yung dati yung punta rito, yung magnanay. Sinasabi niya kasi parang hindi naman pang humusga eh. Ito yung kanyang saloobin sa pagpunta ni Chamamé dito sa Pilipinas na ihahatid yung mga bata. Tama po mga amigo na ang bawat desisyon nagbabago naman. Tulad po before na sabi ko hindi na makakapunta yung Chamamé dito unless na lang ay yung mga bata ang pupunta. Nabanggit ko rin parang 18 years old, ganyan pwede na. Or yung kapatid niya pwede maghatid. Pero sa akin po mga amigo, syempre nagbabago na yung mga desisyon natin eh. Kung siguro, sabi nga wala daw ako isang salita, ganyan. Wala ganun talaga siguro pagka love mo yung mga bata, talagang gagawin mo lahat para makapunta dito, lalo na no nakagustuhan naman ng nanay, di ba? So yung nanay ang nagdesisyon na pumunta dito, pero syempre walang ibang paraan kung hindi si Chamamé ang maghahatid sa mga bata. Syempre sa paghatid niya sa mga bata maraming naiisip yung iba. Tulad na lang ito na katulad lang din daw ni Jay si Chamamé. Hindi yan uuwi sa EG at si Chamamé ay kapag tinopak daw, nako problema yan sa pamilya mo. Siyempre marami nag-comment about dito. Sabi nga ni ang nag-message doon, ang nag-comment doon si Neptune. Ang sabi naman ng Raymond, wag muna magsalita ng tapos. Malalaman din naman natin ang natutunan talaga ni Chamamé. Tandaan niya, wala nang third time. Siyempre, meron din nag-comment si Cathy Brooke. Sabi niya, kaya mo si Kuya Raul, walang kadala-dalayan eh. Lagi lesson learned ang bunganga, di pa rin naman natututo. Excited na naman ma-stress to the max. Sabing ganon. Ay, nako. So, yun ang sinasabi. Ang gusto lang sabihin nitong Neptune na to, yung nag-comment, ay, ito eh. Ang gusto lang naman niya sabihin is, pagka nagpunta na rin sa Chamamé rito, hindi na babalik. Doon sa EG. At parang yung isang nagpunta rito na magnanay ay ayaw nang bumalik doon kasi syempre na experience na nila yung ganda ng buhay dito sa Pilipinas, kaya ayaw nang bumalik.
ang sa akin po mga amigo, actually naisip ko yan before. Pero natatandaan niyo po ba ng unang uwi ni Chamame na kaming dalawa ni Chamame ay umuwi dito sa Pilipinas at ayoko nang bumalik. So nagalit talaga yung mga tao sa akin. Nang sabing ganon ay wala akong respeto at bakit kailangan ko na ang mag-stay dito sa Pilipinas na hindi naman nakaplano. At si Chamame ay babalik sa Equatorial Guinea mag-isa. So binigyan ko si Chamame ng option before na hindi na ako sasama sa'yo, ikaw na ang uuwi. Kung gusto mo, mag-stay ka pa dito ng ilang buwan kung gusto mo. Sabi ko sa kanya ganon. So, ang sabi ni Chamam sa akin, hindi, uuwi na ako. Gusto ko na rin mag-stay. Gusto ko na umuwi sa Equatorial Guinea. Yun ang sabi niya sa akin. So, wala naman din ako nagawa nun. At syempre, dahil maraming tao nagagat sa akin, hinatid ko po si Chamame at nakaisang taon pa ako doon bago ako nag-for good. At nakasama ko nga yung mga bata at napakadami ng process at yung pag-prepare namin bago sila makapunta dito sa Pilipinas. Tapos di nung nakauwi na sila dito, nung bumalik na sila, bumalik na sila sa Africa, and then ngayon babalik naman sila para sa second chance para sa kanila. Ngayon, this is the last chance para sa kanila, wala nang third chance. Kung hindi pa magiging okay ay kung hindi na nila gusto talaga sa Pilipinas, willing naman ako pa rin kung saan nila gusto. Sabi ko nga, yung buhay nila Chamame, kung ano yung makakapagpasaya sa kanila, ay yun yung aking gagawin at susundin kasi hindi naman ako yung may katawan. Tapos, regarding po sa sinasabi na baka hindi na bumalik si Chamame doon sa Africa at magaya sa magnanay, ay naniniwala ako na hindi niya po gagawin yun. Bakit po? Isang reason lang po ang mga amigo na alam ko na babalik si Chamame doon sa Africa. At yun po ay meron po siyang iniwanan 2 bata doon. Dati yun na rin po ang dahilan niya. Sabi niya meron siyang mga iniwang mga bata doon, mga anak niya na kailangan niyang iwanan saglit. So yun po ang sinasabi ni Chamame sa akin. At yun din yung alam ko na talagang reason na kailangan niya bumalik sa Africa dahil nandun si Sope at si Alima, mga bata pa po yun. And then hindi ko naisip dahil kilala ko si Chamame, pagka nag-usap kami about sa mga ganyang mga desisyon, tutuparin niya. Lalo na po yung pag-uwi nila dito po, mga amigo umuwi dito sila sa Pilipinas. Tapos nung nabili ko na sila ng ticket, ang sabi sa akin sabi ko kay Chamame, yung ticket na yan is pwede mong i-cancel. Pwede nating wag gamitin. Sabi ko sa kanya, tapos alam niya ng mga tao, alam ng mga tao na uuwi na kami. So hindi natin pwedeng i-cancel yan. Sabi niya, kaya uwi muna sila sa Africa. Sabi niya gano'n. Kaya wala na rin naman ako nagawa kahit pinipigilan ko. Sabi ko, pera lang naman yan. Pero opportunity para sa mga bata ay minsan lang dumating. Tapos, yun, about sinasabi pa na puro daw ang bunganga ko ay hindi daw yung lesson learned na yung may natutunan daw ako sa lahat. Tapos, ito na naman daw ako at gagawa na naman ng panibagong sakit ng ulo. So, ako naman po yung nag-accept na magkaroon ng responsibility sa mga bata. Yung sasakit po ang ulo is normal naman po yun dahil yung mga bata talaga, yung mga kabataan, iba na po yung generation nila. Kahit si Kylie, minsan hindi ko nauunawaan. Si Chuchen, hindi ko nauunawaan. Si Laris, hindi ko sila nauunawaan. At kung nasa bahay, tahimik lang sila. Tapos, minsan, sabi ko, nag-uusap-usap pa ba kayo? And then sabi gano'n, titingin lang sila sa akin, gano'n lang. Kaya nga, yung sinasabi na parang yung may pinaplano si Chamame na pag-an sa Pilipinas, yung hindi na babalik, hindi totoo yun, hindi mangyayari yun. Sinasabi ko na sa inyo. Kasi, kahit na sabihin totopakin o maaano man siya, wala, andun yung mga anak niya. And then, kung sakali man na
ganoon at sabihin niyang ayaw niya nang bumalik, sa Africa, di ba, bilang, kilala niyo si Chamame, bilang nanay, hindi niya gagawin yun. Siyempre, yung mga anak niya, aalagaan niya doon. And then, kung sakali man na halimbawa, pagbalik niya doon, pwede naman niyang kunin yung dalawang anak niya para mag-stay dito sa Pilipinas, di ba? Pero wag muna sa ngayon. Sa ngayon, try muna natin yung mga 3 bata. Tingin ko naman, okay naman yung 3 bata Kasi kahit nga si Kuyang Pogi ay willing siya na yung 'di ba, sabi ko sa inyo before, yung sa bahay ni Kuyang Pogi, aalis si Kuyang Pogi doon, lilipat sa may bahay doon sa may ancestral house. Tapos alam nyo, si Kuyang Pogi ay hindi naman niya inaccept yun at sabi niya nasanay na siya diyan. Nasa kanya pa rin naman desisyon. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, ayoko po sa lahat yung pipilit ko yung gusto ko pero hindi naman gusto ng ibang tao. Diba? Dagets siya ako. Naganda na kapag ka po may desisyon tayo, dapat yung mismong tao ang ating susundin kasi sila yung may katawan hindi naman tayo Kaya nakakalungkot lang din pagka may mga ganitong comment na meron pa mas malala pa nga ang maraming na sa atin. Araw-araw may mga nagko-comment ng hindi okay para sa akin. Pero siguro dahil kasalanan ko din naman dahil yun nga, ano man kasi yung mga nasasabi natin sa social media, minsan hindi natin kasi pwedeng bawiin yun. Nasabi na natin. Kaya malaki din yung pagkukulang ko. Kaya nga lang, sabi ko nga po sa inyo, hindi naman nga ako perfect. Kaya ano man yung mga nangyayari ngayon, malaking part din doon na syempre may pagkukulang din ako. Kaya nga lang, paano ko ba babawiin o babaguhin nasabi na, nagawa na, di ba? Ang kaya ko lang is mag-sorry at saka ayusin at matuto sa mga pagkakamali. Kaya po sa mga nagsasabi na hindi nababalik si Chamame dito sa Pilipinas, hindi po mangyayari yun. At sa lahat po ng mga tao na kasama namin dito, lalo-lalo na yung mga bata, make sure naman, aayusin ko naman ang lahat. Ganun lang naman. Tsaka yung pagiging guardian ko, syempre, dapat maging maayos. So, pinaka-importante dito is maging legal yung pag-i-stay nila dito sa Pilipinas. So, yun po mga amigo at para sa akin, sa lahat po nangyayari ngayon, parang maayos naman po mga amigo at wala naman pong problema. Sa nangyayari ngayon, lalo na pagkausap ko po si Chamame. So, yung pagpunta pa, yung pagpunta po nila Chamame dito sa Pilipinas ay kanina pong desisyon hindi po desisyon ko yun. Baka na naman may magsabi na ako mismo ang nagdidesisyon para sa kanila. Hindi po. Ang pagpunta po ni Chamame dito sa Pilipinas kasama ang mga bata ay sila ang may gusto noon. At syempre gusto ko rin naman dahil sabi ko nga pag bumalik yung mga bata dito may chance na mas maging okay sila kumpara na nandoon. Kasi alam na ni Chamame yung buhay doon sa Africa kumpara dito. So magsusupport lang ako hanggang sa kaya ko at syempre, wala nang atrasan yun, di ba? Kung pag-aaralin hanggang college, pag-aaralin. Minsan, marami na nagmamaliit sa atin. Na sinasabi na hindi naman kayang ni Raul magpaaral ng 5 bata. Di ba? Hindi naman kaya ni Raul magpaaral ng 5 bata, kaya gumawa ng paraan siya para makabalik sila doon sa may Africa. Di ba? Gumawa daw ng paraan para makabalik sila sa Africa. Buti nila may mga videos po tayo, di ba, about dito. So, minsan nakakalungkot yung mga ganong comment pero yun nga sabi ko sa inyo, maayos naman at maayos at syempre kailangan kong patunayan talaga na mapag-aaral ng maayos yung mga bata. Pero sa tingin ko naman sa loob ng 1 taon at sila ay nakatapos dito ng 1 taon natuto sila ng English, Tagalog at natutong makisalamuha, kumain ng mga pagkain natin is enough na yun para sabihin natin na sila ay deserve na mag-stay dito sa Pilipinas. Ang init, si Lola Eden sa labas.
So ayan po mga amigo, thank you so much po sa panonood po ng episode nito at magandang araw po sa ating lahat.